Sinunod nga ni Lara ang payo sa kanya ni Felix na kailangan niyang makipaghalubilo sa team para makuha niya ang loob nito at ang kanyang unang target ay si Jalil. Pumasok siya sa opisina ni Jalil upang kausapin ito. Sinabihan ni Lara si Jalil na mali ang kanilang ginawa. Pero ang dami nilang problema ngayon. Hindi sila magkasundo bilang team. Kung pinagkakatiwalaan siya ni Marcos, payag siya nitong makipagtulungan sa kanya. Sinabihan ni Jalil si Lara na pareho pala sila ng gusto. Ang sabi ni Lara, mabuti. Natutuwa siya na marinig na pareho sila ng pananaw. Nagtataka lang siya, paano nga ba sila naging magkasundo ni Marcos? Kasi dati kahit sa mission, nagbabangayan sila. Ngayon pinagkakatiwalaan pa ni Marcos sa kanyang Task Force Alpha. Sinabihan ni Jalil si Lara na nagkausap lang sila ni Marcos ng masinsinan. Siguro sa simula ganun talaga. Hindi talaga maiiwasan ang bangayan. Parang sila. Pero ngayon, mas nakilala na nila ang isa't isa. Sana ganun din sila. Ang sabi ni Lara na tingnan niya. Sinabihan ulit ni Jalil si Lara na hindi siya kaaway. Pero dito sa kanilang paligid, may mga kalaban sila. Kaya sana magtulungan sila para hanapin ito. Pumapayag naman ito si Lara na magtutulungan silang dalawa ni Jalil. Hahanapin nila ang mga traitor dito sa loob ng ahensya. Pinuntahan ni Marcos ang kanyang ina sa ospital para sabihan ito na pinapatahimik siya ng mga sindikato. Nararamdaman niya na natatakot na sila, ibig sabihin malapit na niyang malaman ang katotohanan. Kaya hindi siya pwedeng tumigil ngayon. Nagtanong nito si Teresa kay Marcos, ano pa ang pwedeng gawin ng mga sindikato na suspended na siya? Anong kasunod na gagawin nila? Kapag hindi pa siya tumigil, paano siya patatahimikin ng mga sindikato? Sinabihan ni Marcos ang kanyang ina na kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Alam niya yan, huwag siya nitong mag-alala. Kaya kinakabahan na nga ng gusto si Teresa sa kaligtasan ng kanyang anak ngayon. Sinabihan ulit ni Marcos ang kanyang ina kung ano man ang kanyang ginagawa ngayon, alam niya siya ang nasa tama. Marami ng ginawang kasamaan ang kanyang mga kalaban. Marami ng pamilyang humihingi ng hustisya. Marami ng inagrabyado ang mga sindikato. Nararapat na makuha ang hustisya iyon sa mga biktima. Kung susuko siya ngayon, baka hindi na mapigilan ang mga sindikato. Kaya sa pagkakataon na ito, hindi natutol si Teresa sa mga gagawin ng kanyang anak at susuportahan niya ito. At ipagdadasal ni Teresa sa Panginoon ang kaligtasan ng kanyang anak. Nakinig naman si Jamila sa usapan ng mag-ina at nananalangin naman si Jamila sa ala na gabayan si Marcos sa kanyang mga pinaplano. Pinag-uusapan na ngayon sa social media ang ginawa ni Marcos at lahat sila ay galit nito at baka nga si Marcos ang traitor ng Inlia. Gayunpaman, gusto na nga matapos ni Jalil ang kanyang misyon dahil pagod na siyang magpanggap, pagod na siyang magsinungaling, pero araw-araw ginawa niya ito. Bawat minuto, ayaw na niyang magkunwari, lalo na ngayon naging kaibigan pa niya si Marcos. Sinabihan ni Usman si Jalil na pareho sila. Hanggat hindi niya sinasabi kay Marcos ang totoo niyang pagkatao, pakiramdam niya, tinatridor niya ang kanyang kaibigan. Sinabihan ni Jalil si Usman pero hindi pa tapos ang kanilang misyon kay Mustafa at hindi pa niya nakukuha yung hustisya para sa mga kababaryo niya. Hindi niya pwedeng biguin ang kanyang mga kababaryo. Kailangan niyang malaman kung sino yung totoong responsable sa pagkamatay ng kanyang mga kababaryo para hindi na ito makapagbiktima ng iba pa. Kailangan na niyang tapusin ito. Sinabihan ni Usman si Jalil na intindihan niya, kailangan pagbayaran ng mga sindikato ang lahat ng ito para matapos na. Ipinakita nila General Carillo at Colonel Solari sa gobyerno ang seguridad ng mga Japanese investors kapag dumating na ito sa kanilang bansa. Pero hindi nila alam, may binabalak na sila para sirain ang investment deal. Ibinalita naman ni Suarez kina Jalil at Usman na bababa na raw ang hatol bukas kay Marcos. Sobrang nagulat nito si Usman kung bakit ang bilis. Masama naman ang kutob ni Jalil kung bakit ganun kabilis na ibaba ang hatol para kay Marcos. Malungkot na ipinalam ni Marcos sa kanyang ina na magbaba na daw ng hatol ang mga general bukas. Hindi niya alam kung anong dapat niyang mararamdaman kapag natanggal siya nito sa serbisyo. Siguradong matatagalan ang pagtapos ng kanyang misyon. Lalo makakapagbiktima naman
maraming tao ang mga sindikato, pakiramdam niya madidismaya sa kanyang kapatid na si Gabriel. Sinabihan ni Teresa ang kanyang anak na hindi totoo yan. Marami na siyang nailigtas na tao, marami na siyang pinagdaanan dahil naging matatag siya. Maniwala siya sa kanyang sarili, huwag siyang magpapatalo sa mga sindikato. Napapaisip na nga ng malalim sina Jalil, Marcos at Mustafa kung sinong utak ng lahat ng ito, at dahil sa kanilang napansin sa mga kinikilos ni General Carillo at makapangyarihan ito, naghihinala na nga sina Jalil at Marcos na posibleng si General Carillo ang utak ng lahat na ito at gagamitin ni Jalil si Lara para masasagot ang lahat ng kanyang katanungan tungkol kay General Carillo. Nalaman naman ni Jalil ang mga transaksyon ng mga sindikato dahil sa tulong ni Ethan at nadiskubre niya na may transaksyon ito ngayon, kaya humingi siya ng tulong kay Lara at sa TFA para hulihin nila ito, at nagtagumpay naman sila sa kanilang pagharang sa shipment ng mga armas. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.